Magandang gabi po kay kay Sir Candaw, yung nag-purchase sa atin ng harness ng ADB 160 ba? Yes. Yan. ADB 160 nag-purchase sa amin from Cotabato si Sir Candaw. Di ko baka Muslim to si Sir Kempa. Ayun, Kempa. Candaw Kempa yung kanyang pangalan. Sir, shoutout po sa inyo. Ito po yung purchase nyo na relay or harness ng ADB 150 ninyo. Okay, ipapaliwanag ko lang sa inyo yung mga parts neto. Tapos i-demo rin namin kung paano nyo to ikakabit sa motor ninyo. So dito tayo sa mga relay. Meron tayo dito ng 6 na relay. Etong nasa kanan, ito yung relay ng busina. Tapos itong pangalawa, ito yung relay ng laser gun. Tapos itong itong natitirang 4, ito yung relay ng MDL, mini driving light. Ito yung low, tapos ito yung high na 3. Ngayon may additional tayo dito na 2 para sa kanyang reverse passing. Pero para sa high talaga tong 3 na to. Ulitin ko, busina, laser gun, low ng MDL, tsaka high ng MDL. Mamaya ipapaliwanag ko rin at tsaka ipapakita ko rin sa iyo yung function netong relay na to. Tapos ituturo rin namin sa inyo kung paano ikabit to sa motor ninyo. Ayan, balik tayo dito sa ating demo. Balik tayo sa demo natin. Lowbat yung cellphone natin na isa, kaya eto, balik tayo dito. Okay, since na-explain ko na yung mga relay natin dito, i-explain ko naman kay Sir yung mga wire natin dito. Mayroon tayong mga wire dito, color coded yan, kung mapapansin ninyo. Yung pula, yan yung may power natin. So, etong mga to, lahat yan ay para sa switch natin. Etong 2 na to, ito yung switch ng laser gun. Tapos itong 3 na to, ito yung switch ng MDL. Tapos itong magkaparehas na kulay, ito naman yung switch ng passing light natin. Etong isa na to, yung red wire na to, may power din to. Kaya lang, nilagyan ko na lang ng kulay na parehas dilaw para kahit magkabaliktad, ayos lang. Meron tayong mga switch para dyan na ginawa na. Kasama na dun sa pinurchase na harness. So kung mapapansin nyo, ito yung natin. Ito yung passing switch natin. Ayan. Wired na rin yan. Meron na siyang wire. Hindi na magwa-wire si Sir. Tapos meron na rin yung dito, male na terminal. Ngayon ipapasok na lang natin to dito sa socket na to. Male tsaka female yan. Ayan. Kaya ginawa ko yan kaya ko yan ginawa na parehas dilaw para kahit magkabaliktad ng saksak dito, ayos lang, walang problema. Ayan, isaksak mo nga ate. Ayan, kahit anong kulay yan. Naka-live pala tayo sa JR Motorworks page N. Ayan, nakasaksak na yung nakasaksak na yung passing niya. Ngayon naman, isusunod natin isaksak yung kanyang laser gun na switch. Ito. Ngayon, ito naman yung kanyang switch ng laser gun. Naka-color coded din siya. Meron siyang supply dito, power, tapos yung papunta na sa ilaw. Ngayon, kung mapapansin nyo rin, 3 yung wire dito. Ayan o. 3 yung wire niya dito, pero dito 2 lang. Etong switch na to, meron tong ilaw kapag ino-on. Pag pinindot mo siya, pag in-on mo siya, iilaw tong switch na to. Kaya itong wire na to na isa, para to sa ground. Kaya kulay black siya. Meron tayo dito extra female socket terminal. Pinasobrahan ko talaga yan para sa ground nitong switch na to. Yan, isasaksak natin. Sasaksak natin tong dito, itong blue sa blue. Yung pula sa pula, tapos yung itim dun sa itim. Sir, yan yung connection ng mga switch nyo. May kulay naman yan. Tapos yung isa dito, nandito siya. Yung package namin, sir, sasamahan din namin ng mga cable tie para meron kayong panali. In case kung medyo mahaba or kailangan yung i-tidy yung inyong wiring. Next naman natin, ilalagay naman natin yung tri-switch ng kanyang MDL dito. Nagawan ko na rin siya ng mga terminal. Eto.
Ito yung domino tri-switch natin. Nagawa natin ng terminal na yung dulo. Isasaksak na lang din natin to. Ulitin ko, naka-color coded yan. Makikita nyo naman. Dilaw, pula, tsaka blue. Susundin lang din natin yung kulay niya. Tapos, yun na yun. Hindi na kayo magkakamali dito kasi naka-color coded naman. So, ito na. Naisaksak na natin yung kanyang mga switch. Meron tayo ditong tatlong switch. Passing switch, tri-switch para sa MDL, tsaka on-off switch para sa laser gun. Yung laser gun kasi, ano lang yun, isang ilaw lang yun. Dilaw lang yun. Tapos dito, eto nakakabit na yung isang switch dito. Hindi na natin to tatanggalin. Pero, i-explain ko na rin. Eto yung switch ng ating selector ng loud horn tsaka stock horn. Since kasama naman na to sa package, iiwan na lang namin to na nakakabit dito. Hindi na to kailangan galawin ni sir. Kung sakasakaling gagalawin niya or bubunutin niya, madali lang din naman to sundan. Same lang din to nung ibang switch. May color coding din to. Pula, blue, dilaw. Tapos lalagyan din namin to mamaya ng label kung ano yung nakasaksak dito sa part na to. Kasi kung mapapansin nyo rin, magkakaparehas ng color coding. Ngayon baka magkamali ng saksak, kaya lalagyan pa rin natin siya ng label. Tapos na tayo sa mga switch. Ngayon nandito naman tayo sa mga output. Ito yung output ng laser gun. Tapos ito yung output ng ating MDL. Ito, high and low. Tapos ito lang. Ito, high and low tsaka ground. Tapos ito, output single lang tsaka ground. Color coded din yan, yung black ground, yung yellow, yun yung supply. So mamaya, i-explain ko rin to kung paano natin to ilalagay. Pero sige, ngayon na lang. Ito, ginawa na namin si sir ng tawag nito. Yung mga male terminal na nakakonect na sa wire. Pare-paras yung kulay ng wire, pero yung mga terminal niya may color coding din. Kasi baka mali to. Ito, ang purpose nito, kasi baka walang crimp dun sa province ni sir, nilagyan na namin to ng terminal yung wire. Ngayon, isusuksok na rin namin to dito. Di na tuloy yung buying ko suksok muna te. Ito example lang, kasi baka walang crimp si sir dun sa probinsya nila, nilagyan na namin ng terminal yung wire. Ngayon dito sa wire na to, dito na lang si sir magdudugtong nung kanyang ballaster. Alam ng ballaster po, ayan, papakita natin dito. 'Di ba may ballaster yung yung MDL na mga nabibili natin, or yung iba wala. Ganito lang naman yung gagawin ni sir diyan. Yung magkakakulay na yan, pagsasamahin niya, tapos yun yung ikakabit niya dito. For example, yung black, yung ground, kunin mo yung dalawang hindi, mamaya na. Basta pagsamahin mo lang yung dalawang ground. Kunari lang. 'Di ba ito, kunari pinagsama na ni sir yung pinagsama na ni sir yung black, i-connect niya ngayon to dito. Kahit naka-electrical tape na lang, okay na 'yun. Kasi wala naman yata sila doon na kaya i-connect niya yan diyan. Ganon din dun sa dilaw tsaka sa pula, mamimili na lang siya dito. Wala namang wala namang problema. O yan. Kunwari yung red sa blue, tapos yung yellow sa yellow. So ganun yung magiging connection niya. Pero mamaya ipapakita pa rin naman natin na actual demo na papailawin natin yung MDL natin dito, sample lang to, para may pakita natin kay sir na gumagana yung harness na ipapadala natin sa kanya. Tapos yung isa pa dito, meron pa tayo dito ilalagay, ganun din, same lang din dito. Ito naman yung papunta rin dun sa laser gun. Positive tsaka negative to. Itim sa itim, yellow sa yellow. Tapos yung laser gun naman, ganun din naman ang gagawin doon, parang dito lang din. Yung laser gun kasi dalawang wire lang yon. Pula or yellow yata yun. Pero dalawa lang yun, positive negative lang yung sa laser gun. Ito, sasaksak natin to dito. Nakasaksak na siya. Ganyan lang din, dilaw, dilaw, itim, itim. Shoutout nga pala sa mga followers namin sa naka-live kami ngayon. Shoutout nga pala sa mga followers namin sa Facebook page, tsaka sa mga subscriber namin sa YouTube. Yung mga hindi pa nagso-subscribe, maawa naman kayo sa akin. Tingnan mo, yagit na ako dito kaka-video. Mag-subscribe naman kayo. Baka naman. Tulong nyo na sa amin yun. Nagmakaawa na sa mga tao 300 pa lang yung subscriber namin sa YouTube.
Pero meron na kaming 2,000 watch hour. Meron na tayong 2,000 watch hour eh. So meron na lang, kailangan na lang namin ng another 2,000. Explain pa tayo dito sa relay. Kasi meron pa tayong part dito pababa. Itong nakabalot ng flexible tube. Ayan. Di ko natatanggalin yung mga switch na kinabit natin kasi papailawin na natin yan mamaya. Pero explain pa rin natin tong dito, yung part dito kasi importante din to. So yung selector ng busina natin, na-explain ko na. Pag nakapindot, loud horn. Pag binitawan nyo yung switch, stock horn. Hindi ko nga pala nabanggit kanina, yung loud horn natin, meron siyang combo lights. Mamaya ipapakita natin dito sa wire na to. Pag bumusina ka, iilaw yung high, pati yung laser gun, iilaw din. Naka-combo siya. Pero pag naka-stack na siya, diba, naka-loud to, nakapindot. Tapos pag naka-stack na, wala nang combo. As in, all stock lang yung magiging busina niya. Mamaya explain natin ng mas maigi kapag meron na tayo mga ilaw. Kasi, mahirap kung hindi nyo naman nakikita yung ilaw, hindi nyo masyadong maintindihan. Baka sabihin di tayo seryoso. Okay, since tawag nito, loud horn tsaka tawag ito, stock horn yung ikakabit natin. Meron tayo ditong 6 na terminal. Ito. So yung dilaw tsaka black, positive negative yan ng busina. So yan yung isasaksak niya mismo doon sa busina. Tapos yung loud horn, dalawa yun eh. High and low yun na busina, kaya dalawa siya dito. Yung black na wire, negative, ganun din dito, negative din tong black. So yun, isasaksak na lang to sa busina. Mamaya papakita rin natin kung paano to papaganahin. Tapos eto, baka malito kayo or malito ka sir, ito yung isasaksak mo dun sa stock wiring ng busina mo. Kung makikita mo yung busina mo, may nakasaksak doon na dalawang wire, huhugutin mo yung socket na yon. Tapos ito yung isasaksak mo, ito yung ipapalit mo doon. Ngayon, yung busina mo na stock, ito ngayon yung gagamitin mo. Kasi bali ito yung magiging trigger nung ito yung magiging trigger nung relay mo. Para wala tayong cut, wala rin tayong splice, wala rin tayong peel sa mga stock wiring ng motor mo. So, okay? Kung hindi mo ito maintindihan masyado, lalagyan namin to ng label, pati ito, lalagyan natin ng label yan mamaya. Para pag pinadala ko sa'yo or pag pinadala namin sa inyo, lalagyan natin ng label lahat yan para hindi kayo mahirapan sundan. So, baba tayo dito sa pinakababa ng kanyang harness. Ito. Meron din tayong color coding dito. Meron tayong dalawang red, meron isang blue, tapos meron tayong ditong terminal na I. Etong I terminal, diretso na to sa negative ng battery. Automatic na to, negative. Ito na yung magsusupply ng buong negative ng ng harness. Kung mapapansin nyo dito, may negative tayo dito. Nakakonect na siya dito sa battery. Diretso na yun. Wala na tayong body ground. Diretso na to sa negative ng kanyang battery. So ito, explain ko tong tatlo na to. Iniba ko lang yung kulay nung isa para hindi tayo magkalituhan. Yung dalawa, diretso to sa sa positive ng battery. Papakita ko sa inyo ito. Dito siya nakasaksak sa socket na to. Ganyan. Tapos sa baba naman nito, meron tong fuse box. Ito yung safety features ng harness natin. Sa loob nito may nakalagay na 10 ampere na fuse. Just in case magkaroon ng short circuit sa wiring natin, ito yung puputok. Ayan. For the meantime, 20 ampere yung nakalagay dito kasi wala kaming wala kaming 10. Pero 10 lang talaga dapat to. 10 lang dapat siya. Wala lang kaming available ngayon na 10 ampere, so naglagay muna tayo ng 20 para sa demo natin tsaka sa testing natin mamaya. Pag wala kasi to, hindi rin natin mapapagana yung harness natin. Dalaglag na naman yung cellphone ng live natin. Ayan, ulitin ko. Etong pula na to, color coded dyan. Dito yan sa dalawang pula dito. Nakakonect siya dito sa fuse natin. Tapos sa baba pa nito, meron din siyang I terminal na nakakonect din sa mismong positive ng battery natin. Mamaya kukuha tayo ng battery na bago para ma-demo natin ng maayos to. So ito, tanong, ano yung kulay blue na to? Ito medyo komplikado. Ito yung blue na terminal na pagkakabitan nitong blue na to. Ngayon, ito yung itsura niya. Ito ngayon yung nakasaksak dun sa fuse box nung ADB 150 nyo. Bubunutin nyo yung 5 amperes na fuse. Accessory line kasi yun. Yun yung fuse nung kanyang charger. Yung cellphone charger. Ngayon, ipapasok nyo to doon. Ituturo ko din sa inyo kung paano natin to ipapasok doon sa motor ninyo.
Ito ngayon yung magsusupply sa mga switch natin. Kasi ito yung kukuhanin natin na after ignition power. After ignition power, ibig sabihin, kapag nakabukas lang yung ignition switch nyo or ignition knob nyo, saka lang ito magkakaroon ng power. Yan, maliwanag. Tapos, iniba ko rin yung kulay niya. Although parehas naman to positive, iniba ko lang yung kulay niya kasi hindi ito pwedeng magkapalit-palit. Yung tatlo na to, hindi pwedeng magkapalit-palit. Yung dalawang pula, pwedeng magkapalit. Pero itong blue, hindi ito pwedeng mapalitan ng connection kasi ano to eh, after ignition to. Kasi pag pinalitan natin yan, kahit nakapatay yung motor nyo, pwedeng umilaw yung mga tawag na to, pwedeng umilaw yung mga MDL nyo, tsaka pwedeng gumana yung busina kahit hindi nakasusi yung motor niyo. After ignition power ito, extension to ng ating mga fuse, kaya to tinawag na fuse stop. Bibihira lang yung gumagamit nito kasi yung iba hindi naman to talaga alam. Tapos bibihira lang din yung nagtitinda ng parts na to. Sa mga fuse box to ginagamit, mga motor na merong fuse box para talaga 100% walang cut, walang putol yung mga wire natin. Walang balat, di babalatan yung stock wiring ng motor natin. So ayun lang yung yun lang yung parts nung natin, yung buong harness natin. Ngayon, naman natin, papaganahin naman natin yung mga ilaw tsaka busina nito para patunay na gumagana tong harness ni Sir. Okay, sasaksak ko muna tong connection nito tapos ilalagay natin sa battery. Kukuha tayo ng bagong battery. Okay, balik tayo dito sa sa demo natin. Pasensya na kayo, medyo magulo na yung wiring natin pero yan pa rin yung kanina. Gumamit tayo dito ng bagong battery. Tapos naikabit na natin yung mga busina. For demo purposes lang naman to. Isa lang yung ginamit natin na laser gun. Andito yung isa. Yung MDL, andito rin. Isa lang din ginamit natin. Andun din yung isa. So, yung yung concept niya, same lang din naman. So, ayun, umpisa na tayo. Kailangan ko lang ng tagahawak. Asan na si ate? Eto, di ba, dapat nakalagay ito sa after ignition na power. Pero, since lang naman to, demo lang naman to, ilalagay lang natin siya dito sa positive. Gagano lang natin siya. Imaginein mo na lang, sir, na nasa nasa fuse box na to. Ayan, ganyan. Ilalagay natin siya sa positive kasi positive power naman ang kailangan nito. Pahawa nga po ako dyan. Okay. Imagine naka-connect na lahat yung yung harness natin sa battery tsaka dun sa fuse box. Ito yung fuse stop niya. Imagine na lang natin na naka-connect na siya sa fuse box. Okay na yan. Goods na yan. Umpisahan natin yung laser gun. 'Di ba ito yung switch ng laser gun natin? Tapos nakasaksak na rin siya dito. Kanina yung in-explain ko sa inyo kanina. Huwag niyo na isipin na kasi medyo magulo na. Testingin natin. Pindutin natin 'to. Ayan, 'di ba? Umilaw na siya. Patayin ko. Yeah. Tapos yung switch ito, kanina 'di ba ina-explain ko sa inyo, umiilaw to. Ayan nagkukulay pula siya. Pag in-off siya, namamatay din yung ilaw itong switch. Okay. Ayun, next naman natin yung switch naman natin sa mini driving light. Ayan, tingnan naman natin yung kung gumagana yung mini driving light dito. Ito, low, tapos high. Sa mini driving light na to, dalawa lang yung mode niya, yellow and white. Wala siya yung double color. Pero kung may double color yan, ang gagamitin ni Sir dito sa dalawang guhit na to ay yung double color. Ayan, gumagana yung gumagana yung harness niya. Tapos, next naman natin, testingin naman natin yung kanyang passing light. Nasaan na yung passing light? Ayun, ito yung kanyang passing light. Ito, yan. Pag pinindot ko to, passing light. So, gumagana yung laser gun, gumagana rin yung mini driving light. Ngayon, explain ko naman yung nilagay natin na reverse passing. For example, naka-high na yung mini driving light. Tapos ito yung switch niya, ito yung switch ng kanyang passing light. Pag pinindot ko to, mamamatay yung mini driving light. Yan. Diba? Ngayon, sinet up ko yung laser gun na kasama rin sa passing, kaya makikita nyo, nagsasalitan yung dalawa. Pero ito yung concept nung reverse passing natin. Pag pinindot mo siya, mamamatay. Kapag nakabukas yung high nung mini driving, patayin natin yung mini driving, pindutin natin, iilaw. Ngayon, sabay na siya ngayon.
dun sa laser gun. Kapag naka-low naman, ayun o, nagpa-passing pa rin yung ano natin, nagpa-passing pa rin yung mini driving light natin. So ayun, gumagana yung laser gun, gumagana yung mini driving light. Ayan, nakikita nyo. Mamaya ilalatag natin dun sa mas maluwag na area dito para makita natin yung mas maayos na tawag nito. Mas maayos na setup. Next naman natin tetestingin yung horn naman, yung ating loud horn tsaka yung ating stock horn. Ito yung sample lang nung stock horn ni sir, ito yung maliit. Tapos kung may nabili naman na siya na loud horn, ito rin yung sample niya. Yan, testingin natin to. Tetestingin na natin yung loud horn tsaka yung stock horn. Pero lilipat lang kami dito sa mas maluwag na area para makabuelo kami. Hindi kami masyado makagalaw dito eh. Latagan muna natin siya ng cardboard. Tanggalin mo na yan, te. Lipat tayo dito sa mas maluwag na area. Okay, nandito na tayo sa mas maluwag na area. Eto, imagine na lang natin to na nakakabit na to dun sa sa motor natin, itong terminal. Ngayon, ito yung magsisilbing natin, switch. Yung negative naka-fix na dun sa battery, naglagay tayo ng temporary wire. Tapos itong bakante, ito yung ilalagay natin dito sa positive. Ilagay mo rin po yun, te. Ito. Ako na maghahawak nito. Tapos idikit mo yan sa yan, ganyan. Sunod mo na eh. Hindi, itap mo lang siya na dahan-dahan lang. Parang nagbubusina ang ganon. Ayan, ito yung natin, sample ng stock horn natin. Sige, testing. Ayan, ito yung gumagana sa kanya. Okay. Kung mapapansin nyo, tumutunog yung stock horn pero hindi umiilaw yung natin, mga ilaw natin dito, yung MDL tsaka laser gun. Pero pag switch natin yung kanyang selector dito, pag switch natin sa loud horn, sige, testing. Umiilaw na siya kasi nakakombo yung loud horn niya dun sa ilaw. Ayun yung ginawa natin sa stock niya, lang talaga, pure stock lang talaga. Okay, another testing. Okay. So, ayun, nakita nyo, naka-combo siya. Ngayon, subukan naman natin siya nang nakabukas yung kanyang ilaw. Antay-antay lang tayo ng natin kasama. Hindi tayo makapag-test yung mag-isa. Okay, balik tayo dito sa ating demo. Nasaan na tayo? Balik tayo dito sa demo natin. Ito yung loud horn natin. Ulitin natin yung loud horn natin. Okay na. Nakaka-combo siya. Tapos, yung stock, ulitin natin. Yung stock naman, pipindutin ko to. Yan, stock na siya. Busina lang, walang ilaw. Ngayon, subukan naman natin yung loud. Tapos, nakabukas yung high. Yan, nakabukas yung high nung MDL natin. Yung MDL natin, ganun din, naka-setup din siya ng reverse combo. Naka-combo din siya. Pero, pag naka-high na yung pag naka-high na yung MDL niya, nagpa-passing pa rin. Sige, babad mo, te. Okay na. So ayun, nakita nyo na yung nakita nyo na yung demo natin sa ilaw, tsaka sa busina, laser gun, MDL, loud horn, tsaka stock horn. Ngayon naman, ang gagawin natin dito, i-label natin yung mga saksakan or yung mga socket na to, yung mga socket terminal, para hindi malito si sir kapag dumating na sa kanya tong harness natin. So ayun lang. Maraming salamat sa pag-order tsaka pag-avail nitong aming harness ng ADB 150 tsaka ADB 160. Parehas lang naman to sa ADB 150 tsaka 160. Parehas lang yung harness niya, parehas lang yung haba ng mga wire niya. So ayun lang, maraming salamat. Subscribe po kayo sa channel namin dito sa YouTube. Tsaka follow nyo po kami sa Facebook. Ayan lang. Bye-bye. Lalagyan na lang natin to ng label. Tapos ipapackage na natin to. I-send na natin sa Cotabato. Okay? Bye-bye.